Naniniwala ba kayo dito mga tol na ginugulo lamang ni na Attorney Israelito Torion at Vic Rodriguez ito pong pagdinig ng Committee on Justice kaugnay po ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte sa ginawa po nilang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para po ipatigil ito. Yan po kasi ang paniniwala nito pong si Congressman Terry Ridon. Panggulo lang. Yan po ang kanyang sinambit sa isang interview ng mainstream media sa kanya. Ito nga pong petisyon ay panggulo lamang, ano? Pero alam nyo, nililinaw naman ang kampo ni Sara Duterte for the sake of fairness. Ayon po kay Attorney Michael Powa, hindi daw po nila alam, no, yung naging aksyon nitong si Israelito Torion. Pero ganun pa man, hindi diyan naniniwala. Ito pong si Congressman Terry Ridon. At ako personally, hindi din po naniniwala na wala pong alam ang kampo ni Sara Duterte dito po sa pinaggagawa ng mga panggulo na sina Attorney Israelito Torion at Vic Rodriguez. By the way, bago tayo magpatuloy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 31, 2026. At kung kayo po ay hindi Duterte supporter, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede, pakishare nyo na rin po itong ating live streaming. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Puntahan po natin ang balita tungkol po dito mga tol. Ito po ang sinasabi sa balita. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte at kanyang defense team na hindi sila lumusultan ng mga humilin sa Korte Suprema na ipatigil ang pagdinig sa mga impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo, ang House Committee on Justice. Itutuloy raw ang mga pagdinig hanggat hindi ito pinatitigil ng Korte Suprema. Saksi si Tina Panganiban Perez. Hanggang walang ipinalalabas na temporary restraining order ang Supreme Court, tuloy lang ang House Committee on Justice sa hearing nito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. O, nadidinig po ninyo ha. Tuloy na tuloy ang hearing. Kaya hindi talaga kayang pigilan nitong sina Israelito Torion at Vic Rodriguez, 10 ng mga galamay na mga supporters ni Sara Duterte, ang ginagawa pong pagdinig ng Committee on Justice. Maliban na lamang kung kakampi sa kanila ang Korte Suprema, which sa marami pong pagkakataon na tinalakay po natin ang issue na ito at hindi po tayo magsasawa dito sapagkat tututukan ko talaga ito mga tol. Ganito po ako ka-devoted dito sa issue na ito at dedicated, no? Hindi naman sa pagmamayabang kasi sa inyo. Ako po talaga'y naghahangad ng pananagutan Hindi lamang kay Sara Duterte kung hindi sa lahat po ng taong gobyerno na kung tawagin po ng ating Pangulo ay balasubas. Kaya nga po itong issue na ito, lubos ko po itong ikinadismaya noong pinortwid, kabaligtaran pala ng portwid, ang ginawa nitong dating Senate President na si Chis Escudero nang iakyat ang articles of impeachment sa Senado. At kinalaunan, lubha din ako na dismaya nang maglabas po ng desisyon ang Korte Suprema noong July 25, 2025 na sinasabing unconstitutional yung articles of impeachment ng House of Representatives. Sinundan pa nila ito ng pagbasura sa motion for reconsideration ng HOR noong January 2026. Kaya naman simula po nung una pa nga lang na ito'y labasan ng desisyon ng Korte Suprema at i-archive ng Senado, alam nyo naman na witness nyo dito sa ating programa kung paano ko po ito tinutukan. Nagsimula po ako sa mahigit 170 days na countdown hanggang sa ngayon, hindi po natin ito tinitigilan. Maliban na lamang kung mapawalang sala si Sara Duterte dahil walang ebidensya. Sampal po sa akin yon at ako po itatanggap ng katotohanan na yan na kung walang ebidensya, mag-a-apologize ako publicly. Ihingi ako ng paumanhin. Ako'y humihingi ng paumanhin sa inyo, Sara Duterte, no? The President wannabe. Pero mukhang malabong mangyari po yon mga tol sapagkat kitang-kita naman natin na overwhelming yung pagbabanta nito
no? Sabi nga po ni Congresswoman Jinky Luistro, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself, no? Hindi nila maitatanggi 'yon, kaya malabo po akong magbigay ng apology dito kay Sara Duterte dahil talaga namang pinagbantaan po nito ang buhay ng ating Pangulo na isa pong basihan para po siya i-impeach or kaya siya ngayon kumakaharap sa isang impeachment proceedings. O, ituloy po natin ang pakikinig po dito sa balita. Mamaya, yung kabuuan po ng interview kay Congressman Terry Ridon ang atin pong re-reaksyonan. Pero pinahapyawan na po yan dito po sa balita. Kaya tuloy raw ang hearing ng komite sa April 14, 22 at 29. Noong isang linggo, hiniling sa Korte Suprema na mga abogadong sumusuporta kay Duterte na ipatigil ang pagdinig sa Kamara. Panggulo lang po yun eh. Kasi una sa lahat, hindi naman po yung pangalawang pangulo po yung nag-file po na petition po na ito. Nilinaw ng bise at kanyang abogado na hindi raw sila kinonsulta ng mga naghain ng petisyon. Ako personally, hindi ako na-konsulta. No? Wala kaming naging pag-uusap ukol dito. Kami ba ay magpa-file ng SC petition, hindi ba? And I always say that's a real possibility. Pero duda rito si Justice Committee Member, Representative Terry Ridon. Magkakasama po sila nung pong ilan sa mga petitioners sa entablado doon po sa araw ng Davao. No? Agree. No, nakakapagduda talaga 'yan, no? Hindi naman tayo pinanganak kahapon, ika nga. Na basta na lamang maniniwala sa sasabihin nitong si Sara Duterte na wala po siyang alam sa naging aksyon na 'yan ni na Attorney Israelito Torion at Vic Rodriguez. Yung isa nga diyan nangangarap maging senador, natalo lamang noong nakaraang halalan si Vic Rodriguez. Nandoon mismo sa araw ng Davao, di ba? Nagsasalita doon. Imposibleng hindi sila nakakapag-usap. Hindi tayo ipinanganak kahapon para maniwala sa pinalalabas na yan ni Sara Duterte. Tuloy po tayo sa pakikinig. So tingin ko magkakasama at alam na pangalawang pangulo ito po nga kaso dito. And more importantly, doon po sa previous case last year, ganoon din naman ho eh. Yung po nag-file na civilian suit, no? Taxpayer suit, kasabay po na kanya po mga kaso doon po sa pagpapatigil ng nakaraang impeachment complaint ay isa ho doon sa main petitioner din nito pong complaint na ito. Tingin pa ni Ridon, tila pinipigilan ng bise na lumabas ang mga ebidensya. Bagay na itinanggi ni Attorney Michael Powa. We're not trying to suppress anything here. Well. We're saying there's a proper time for everything, proper Well. forum for everything. So Proper time for everything, proper forum for everything. Tapos, Senado daw po iyon, ha? Tuloy niyo natin pakinggan to. we're not delaying anything. And wala po kasi sa totoo lang, kung ito ay maakyat sa Senado, lalabas din naman yung mga yan. Habang ng abogado Di ba? Senado tinutukoy niya, pero last year, ano ba nangyari? Nang umakyat yung articles of impeachment sa bilang na 215 na mga sumusuportang kongresista, agad kinwestiyon nila. No? Kayong mga abogado ni Sara Duterte, yung articles of impeachment na ito'y unconstitutional at inakyat nyo ito sa Korte Suprema. Ang proper forum sa inyo, wag nyong sabihin sa Senado. Korte Suprema. Bakit? Ewan ko. Ayokong paniwalaan na bias ang Korte Suprema eh. Pero hindi rin naman maitatanggi na napakarami po dyan ang appointee ni Rodrigo Duterte. In fact, ewan ko kung totoo yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na meron daw pong mga malalapit sa mga Duterte, mga dating miyembro ng gabinete, even mga kamag-anak daw po nitong si Rodrigo Duterte, ay tumatawag sa mga miyembro po ng Korte Suprema o para arborin, no? O kung anuman. Yun po ay pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes hindi po sa akin ang galing yan. Kaya ang hirap pong paniwalaan muli na ito pong sinasabi ni Michael Powa ay sa proper forum at yun ay sa Senado. Kasi nandun na sa Senado last year, hindi naman nila hinarap. No? Perhaps, ang isa pa nga sa observation dito, baka kaya nila minamadali ngayon na iakyat sa Senado para muli na naman silang makahingi ng saklolo sa Korte Suprema. Pero hindi na po yan mangyayari kasi napaka masunurin ngayon ang House of Representatives.
kaugnay po ng inilabas na desisyon ng Korte Suprema last July 2025 and January 2026. Sinusunod po ngayon mismo ng House of Representatives yung proseso na inuutos ng Korte Suprema na babasahin po natin mamaya yung mismong resolusyon noong January 2026 translated in Tagalog para mas maunawaan po nating lahat. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. ng bise. We have no problems kung i-accept na nila. In fact, may mga haka-haka na or may mga statements na merong numero na. But again, it cannot be said na due process was not afforded to her because like what you had previously stated, in each and every stage of the proceeding, meron pong puwang, mayroon Tama. pong pagkakataon. Tama. Ang pangalawang Pangulo na sumagot, Ako si Tina pa. O balik lang muna tayo ulit para hindi po tayo naliligaw dito, no? Sa mga bago pa lamang kasi marami pong mga manonood natin ang hindi naman nakatutok talaga. From time to time lang sila nakakakita ng ating live streaming. At ulitin lamang natin a little backgrounder lamang dito po sa impeachment nitong si Sara Duterte. Alam niyo, si Sara Duterte, tumala po ito sa kasaysayan ng Pilipinas na sa kauna-unahang pagkakataon sa isang vice-presidente na impeach. Yan po ay nangyari noong February 5, 2025 sa bilang na 215 na pirma ng mga kongresista umakyat ang articles of impeachment sa Senado. Agad po itong kinwestiyon ng kampo ni Sara Duterte, yung kanyang legal team sa Korte Suprema, at yan ang naging dahilan kay dating Senate President Chis Escudero na hindi agad aksyonan kasi nakapending yung petition sa Korte Suprema. Ang katuwiran niya lamang, baka daw pumabor yung desisyon ng Korte Suprema, parang alam na alam niya during that time, kay Sara Duterte at magiging problema po ito, magkakaroon ng constitutional crisis kung nagpapatuloy na ang impeachment trial kay Sara Duterte. Dinribol talaga nila yan ng napakatagal to the extent na hindi sila nag-convene as impeachment court. Maraming mga pangyayari, lalong-lalo na noong June 2026. Eventually, nakapag-convene sila, pero marami pa rin mga argumento, kaya ang Korte Suprema bigla na lamang naglabas ng desisyon before sona ng Pangulo kasi babalik na yung sesyon sa 20th Congress, July 28, sona ng Pangulo, 20th Congress na yon. Kaya noong July 25, 2025, nilabas na ng Korte Suprema yung pabor na desisyon para kay Sara Duterte na mukhang nakikita na pala nitong dating Senate President na si Chis Escudero, declaring the articles of impeachment against Sara Duterte as unconstitutional for violation of due process and the right of her to speedy trial. At yan po ay agad na inarchive ng Senado. Sa parte naman ng House of Representatives as aggrieved party ay sila po'y naghain ng motion for reconsiderations. At yung motion po na yon ay nilabasan po ng resolusyon ng Korte Suprema noong January 2026. Pero ito po ay kanilang isinapubliko lamang January 29, 2026. And alam na po ngayon ng publiko kung ano yung sitwasyon. Doon po sa resolusyon, nagkaroon po ng discrepancy sa filing ng impeachment again, for yung adherence sa one-year bar rule. May mga naniniwala during that time na February 2 na, pwedeng simulan ang pagpapile ng impeachment complaint. Kaya naman, noong February 2, 2026, 2 impeachment complaint ang inihain sa Office of the Secretary General. Ito po ay ang impeachment complaint mula po sa Makabayan Bloc at mula po sa isang civil society group na sa pamumuno o led by Francisco D., ang apo ng dating Pangulong Corazon Aquino. At noong February 6, sinundan po ito sa pangunguna naman ni Father Saballa sa tulong ni Attorney Amando Ligutan. At sinundan pa ito ng isa pang impeachment complaint noong February 18, 2026. Sa pamumuno naman yan nitong si Attorney Nathaniel Cabrera.
Ang impeachment complaint number 1, syempre Makabayan Black po yan na inendorso ng Makabayan Black representative diyan po sa House of Representatives. Samantala, yung impeachment complaint number 2, dalawa po ang nag-endorso dito, ang Akbayan Party List at saka Mamamayang Liberal. Yung impeachment complaint number 3, inendorso po ito ng Mamamayang Liberal. Alam naman natin kung sino ang kongresista dyan, si Leila de Lima. At yung impeachment complaint number 4, ito po ay inendorso ng dalawang kongresista na sina Congressman Paulo Ortega at saka ito pong si Congressman Bienvenido Abante Jr. At syempre, yan po ay inilagay sa business order at eventually na isumite sa Committee on Justice. Kaya po nung March 2, 2026, dininig po itong kauna-unahang pagdetermina ng sufficiency in substance para po sa mga impeachment complaint na yan, 1, 2, 3, and 4. Pero prior to that, nagkaroon po ng mga agam-agam, no? Na yung unang impeachment complaint ay lumabag po sa 1-year bar rule. Kaya sa boto pong 22 against 10, sinet aside po ito ng Committee on Justice for violation of 1-year bar rule. Samantala yung impeachment complaint number 2, nagkusa na po yung mga proponent po nito na i-withdraw at suportahan na lamang ang impeachment complaint number 3. And thereafter, dinetermina na ngayon yung sufficiency in form ng natitirang impeachment complaint number 3 at number 4 with the unanimous decision. Wala pong nag-object sa motion ng kongresista para po ito ay i-declare na sufficient in form. And the following day on March 3 at saka March 4, ito na po yung determination ng sufficiency in substance. Dito nagkaroon po ng mainit na mga argumento ang ilang mga kongresista. Nalaman po natin na meron pong premonition at iba pa. Ang hindi talaga makakalimutan dyan, yung si Mr. Desire at Imagination. Alam niyo kung sino po yon? Si Congressman Jesus Bong Suntay. Naturingang Jesus ang pangalan, napakabastos sa kababaihan. At natalo po siya sapagkat sa botong 54 against 1, dineklara po noong March 4, 2026 na sufficient in substance ang impeachment complaint number 3 at number 4 laban po kay Vice President Sara Duterte, or I should say, the President wannabe. At dahil po dyan, naglabas po ng notice, 10 days po ito para ipaalam sa kampo ni Sara Duterte. Dito na po nagsisimula yung due process no? Kasi ito po yung utos ng Korte Suprema no? 10 days notice. At dapat sumagot itong si Sara Duterte at yon ay nag-coincide sa Sunday yung pagtatapos ng 10 day, no? Yung 10th day, Sunday po magtatapos kaya automatic mamumove po yan ng Monday. Akala natin maghapon wala nang sagot itong si Sara Duterte pero nagpahabol sila. Past 4 in the afternoon, nireceive po ng Committee on Justice yung kanilang reply ad cautelam. Ang ibig pong sabihin nun, sumasagot po sila sa mga alegasyon pero hindi po nila kinikilala ito, no? Hindi po nila kinikilala ito and more so syempre yung prosesong pinagdadaanan. At ito po ay nire-reserve nila ang kanilang karapatang questionin yung legalidad nito, no? Kaya ang nangyari, yung bilang tugon diyan, yung mga proponent ng mga impeachment complaint number 3 at number 4, they decided not to answer kahit karapatan din nila sana yon dahil para sa kanila general denial yung ginawa po ng kampo ni Sara Duterte at wala pong anumang specific controverting evidence para po pabulaanan yung kanilang mga akusasyon. Kaya wala nang kwenta pa na sagutin. Kaya yung 3 days, wala na. Eh syempre, kung wala na yung 3 days para po sa complainant, wala na rin yung 3 days for rejoinder sa kampo ni Sara Duterte. Bumilis ngayon yung proseso. March 18, ang nangyari, ito na ngayon yung determination ng sufficiency in grounds, no? Nagkaroon ng maraming mga argumento dito, laging nag-o-object. Ito pong si Congressman Rufus Rodriguez. Pero syempre, collegial body po ang Committee on Justice, kaya eventually,
lahat ng kanyang objection ay talo at ang nanalo po ay ang majority. Nadeklara po ang impeachment complaint number 3 at number 4 na ito po ay sufficient in grounds para po sa impeachment laban kay Sara Duterte. At noong mga panahong iyon, nag-set na po ng dates ang Committee on Justice para po sa determinasyon na ito na yung next step, fourth step po ito. Nakasalukuyang nagpapatuloy na. Nagsimula po ito noong March 25, 2026. Determination of probable cause po ang layunin po nito. Kine-question po ito ng kampo ni Sara Duterte at tinatawag po nila itong mini trial. Pero ang katotohanan po, hindi po yan mini trial. Ginamit lamang po ni Congresswoman Jinky Luistro ang salitang mini trial sa isang interview sa kanya para po mas maunawaan ng publiko na ganito yung mga pinagdadaanan. Pero hindi po yan pagkukondak ng trial. Instead, iyan po ay paghahalin tulad sa isang preliminary investigation sa mga criminal na situation, yung criminal cases sa prosecution. Kaya nga ang tawag nila akin to preliminary investigation or paghahalin tulad. Kasi doon sa preliminary investigation sa prosecution, bibigyan talaga ng pagkakataon ng bawat panig na magbigay po ng kanilang mga kaukulang ebidensya at hindi po papayagan na sila po cross-examine sa isa't isa. Wala pong ganon. Nangyayari po yon sa trial. Ang ginagawa po ng Committee on Justice sa kasalukuyan ay technically or legally speaking, ayon po sa pagpapaliwanag nila, according to the rules, yan po ay talagang tinatawag dapat na clarificatory hearing or hearing formal. Subalit syempre, ang pinalalabas ng kampo ni Sara Duterte, mini trial daw po ito. In fact, yun yung gustong palabasin ng mga abogado niya at sinasabi nila ngayon na ito po ay unconstitutional. At diyan na nga po pumasok yung eksena nito pong sina Atty. Israelito Torrio na patigilin yung proseso na ginagawa po ng Committee on Justice. Kasi noong March 25, nagkaroon na po ng amendment sa ground rules, At syempre nandoon na rin po yung pag-i-issue ng mga subpoena, duces tecum and ad testificandum. Ito po ay para sa mga dokumento na may kaugnayan sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, like financial transactions, bank records, SALN at iba pa. Saka yung mga testigo na pwedeng humarap laban sa kanya, katulad po yung pinakasikat at sineseryoso ni Sara Duterte at ng kanyang kampo na si Ramil Madriaga. Pero babalik tayo doon po sa balita na atin pong pinag-uusapan. Ginugulo lamang nitong si Atty. Israelito Torrio ito pong proseso sa Committee on Justice. At at this juncture, puntahan na po natin yung buong interview kay Congressman Terry Ridon. Panoorin, pakinggan, reaksyonan po natin ito mga tol. Una sa lahat, hindi naman po yung pangalawang Pangulo po yung nag-file po na petition po na ito. Pangalawa, wala ko talaga nga batayan po yung petition dahil lahat po ng ginagawa ng House Justice Committee ay within the 1987 Constitution provisions, within the House rules po on impeachment. At in fact, at ito po yung pinakabago, within po yung po Supreme Court resolution and decision po ng previous Duterte case. Doon po sinabi ng Korte Suprema na yung pong rules mismo ng Kongreso on impeachment ay sumusunod po sa due process rights po ng mga impeachable officials. Yun yung una. Pangalawa, ang sinasabi po roon ay yung po mga hearings ay dyan po talaga ang lunsaran po ng pagkuha ng mga ebidensya. Yan. At yung po mga ebidensya ay katulad po ng mga dokumento, mga witnesses, at iba pa. So, ibig sabihin, talagang walang batayan. Yung pong sinasabi ng lahat po ng mga tumututol sa impeachment na ito po ay merely fishing expedition. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, kasama
Mga tol, nami-misinterpret nyo yata ako sa ginagawa ko dito. Hindi ko po to ginagawa para sa mga tatanga-tangang Duterte supporter. No? Wala na pong pag-asa ang mga yan. Wala na tayong magagawa sa mga DDS. Ginagawa ko po ito para po sa mga bagong sibol. No? Kasi, huwag kayong masasaktan. Ako po ay very technical sa mga ginagawa ko po dito sa harapan po ng camera. Tinitingnan ko po yung demography ng mga viewers po natin. Ang mga viewers po natin dito, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo, lolo ko. Wala po ko halos makita na mga nanonood sa aking kabataan. No, pag tiningnan ko po yung demography ng viewers doon sa analytics ng Facebook at YouTube, ang mga edad kadalasan 40 pataas. Ang dami nga po mga senior citizen. No? Ngayon, I am hoping na sa tulong ninyo at sa pamamagitan po ng social media, may mga anak, may mga apo po kayo, isi-share po ninyo ito. O kung sino man na gusto nyong panoorin na nagbibigay po ng tamang impormasyon. Kasi napakahalaga na tamang impormasyon ang maibigay po natin sa mga kabataan, lalong-lalo na po sa Gen Z. No? Hindi po ito para sa mga Duterte supporter. Alam niyo kung ako po ay nagsasalita rito para lamang sa mga tangang DDS, madidismaya po ako dahil hindi po sila tatanggap ng katotohanan eh. No? Kaya po ako ganito ka-passionate. Unang-una, prangkahan tayo dahil kumikita naman po ako dito sa YouTube at Facebook, nabubuhay ko po pamilya ko dito. Yan ang primary reason. Walang pagka binobola kayo ng mga vlogger, hindi, ginagawa ko to para sa bayan. Kalokohan yun. Prangkahan tayo dito. Kaya ko po ginagawa ito, unang-una, para sa pamilya ko. No? Pangalawa, para sa kinabukasan ng pamilya ko. Ganun lang kasimple yun. Kasi pagka minahal mo, pamilya mo, at kinabukasan nila, kasama na po dyan ang bansa. Kasama na dyan ang kapwa mo Pilipino. Huwag na tayo magplastikan. Ako po, nanggaling po ako sa pagiging pulis eh. Nanumpa na po ako. December 15, tinaas ko po yung kanang kamay ko. December 15, 2007, na ako po'y maglilingkod sa ating bayan, willing akong ibigay ang aking buhay. Kasi pulis ako that time, pinagdaanan ko na po yan. Kaya wag na tayong magbulahan. No? Uulitin ko nami-misinterpret nyo ako. Ginagawa ko po ito, hindi po para sa mga Duterte supporters. Wala nang pag-asa ang mga yan. Ginagawa ko po ito para sa kaalaman ninyo na mga manonood po natin. At sana tulungan niyo po ako na maiparating po ito sa mga bagong henerasyon. Kasi walang nanonood sa akin na bagong henerasyon. I'm sorry. Ganun talaga Hindi yata pogi si Top 1 Kung pogi si Top 1, yung mga ang datingan mala Piolo Pascual, kahit kabataan manonood kay Piolo Pascual hindi ganun si Top 1. Kaya sana i-share ninyo. Pag may mga apo kayo na ang edad 18 pataas, panoorin mo ito apo. No? Makakatulong ito para sa pagpili mo sa darating na halalan, partikular sa 2028. So much for that. Ang dami ko nang nasabi na outside sa ating topic. Balik po tayo dito. Ano po talaga yung proseso ng hearings sa proseso po na pag-impeach ng isa pong impeachable official katulad po ni Vice President Sara Duterte? Sabi niyo nga po kung walang batayan at saka panggulo. Pero in any way po ba, makaka-apekto po ba ito sa proceedings sa Kamara? Magtutuloy-tuloy po hanggang sa pinakadulo. At unless mag-issue po ang Korte Suprema ng TRO, tuloy po yung hearing sa April 14 at lahat po ng mga pagdinig ay magtutuloy-tuloy po. April 14, April 22, at saka April 29. At lahat po naman sabina na hindi po mula sa mga ahensya po ng gobyerno, katulad po ng tax documents, corporate documents, SALN ng pangalang Pangulo, ay matatanggap na po ng komite over the course of 2 weeks. Alright, Kong. May statement po kayo over the weekend following the petition filed. You said, I quote, she is actively trying to suppress the evidence. She, referring to the Vice President. Can you elaborate? Tama po yun. Kasi kasama po doon sa mga hinihingi po ng petisyon ng mga abogado po ng ating po pangalang Pangulo
ay yung pong pagpapatigil nito pong proceedings at pangalawa, yung pong pagpapatigil po ng proseso po ng subpoena. Pero katulad po ng binabanggit ko, kasama po doon sa kapangyarihan po ng mga pagdinig ay yung pong tinatawag na compulsory processes at kasama po dito yung kapangyarihan po na magsubpoena po ng mga dokumento. Ipaliwanag natin yung tinatawag na compulsory processes, ha. Simplihan lang natin para mas maunawaan po ng ating mga manunood. Ibig sabihin po nito, kapag sinabing compulsory processes, regardless kung sino ka o anong ahensya ka, pribado man o pampubliko, obligado kang sumunod, no? Kasi meron pong subpoena power, no? Yung binanggit po natin kanina, ad testificandum at saka duces tecum. Ang tatandaan nyo lamang po dyan, yung unang binanggit ko, testificandum, tao ang pinapatawag. Yung duces tecum, mga dokumento. At yan po, once na makarinig ka ng subpoena, obligado kang sumunod po dito. Otherwise, meron pong power of contempt, ito pong Kongreso. At hindi po exempted ang sino man dyan, no? Maliban na lamang kung mayroong mga justifiable reason ka na for that day, sa unang pagkakataon, o perhaps sa ikalawa, wag naman sa susunod pa, hindi ka makapunta. Hindi ka makapagbigay ng mga dokumento. Kasi bibigyan ka ng pagkakataon magpaliwanag eh. Iso-show cause ka pa niyan eh. Bago sila mag-issue ng contempt order sa boto din ng majority ng committee. In this case, ang Committee on Justice. Tuloy po tayo dito. Hindi ho pwedeng pagdebatihan yung pong kapangyarihan ng Kongreso Tama. na makapagsubpoena ng dokumento dahil dokumento at mga tao dahil makakatulong po ito doon sa kabuuan po ng proseso ng paghahanap po ng katotohanan, no, sa mga proseso pong ito. No, so tingin po natin na wala po itong batayan at Ay, merong sabi ni Delta Games, pwede palang i-contempt si Sayad, tol. Kung ang tinutukoy po ninyo, si Sara Duterte, I believe hindi. Kasi respondent po siya dito eh. No? Karapatan niya pong either hindi umapir o mag-appear. Pero dapat meron pong representation mula sa kanya. At least yung kanyang mga abogado man lang. No? Pero yung mismong tao, yung mismong respondent, hindi po pwedeng i-contempt yan. Alam naman po natin yan eh, nakalipas na rin po yan sa mga pagkakataon, katulad po nitong sina dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, dating Chief Justice Renato Corona, at kung sino pang na-impeach. Pero dalawa lang pala sila, no? Hindi po sila pinepuwersa na dumalo. Kasi right po nila yon, no? Either to attend or not to attend dito po sa impeachment proceedings laban po sa isang impeachable public official. katulad ng binanggit natin, ito po ay talagang objective lang po nito ay isuppress po yung evidence na makukuha po ng komite. Okay po. Kung pero may sinabi po si VP Sara over nung last Saturday, sinabi niya na wala siyang kinalaman, di siya kinonsulta. So, what made you say that she is actively trying to suppress the evidence when she was not consulted? Well, una ko sa lahat, wala akong naniniwala sa Pangulong Pangulo doon po sa kanyang sinasabing wala siyang kinalaman sa petition po na ito. Lalo't higit, magkakasama ho sila nung pong ilan sa mga petitioners sa entablado doon po sa araw ng Davao. No? So tingin ko magkakasama at alam na Pangalawang Pangulo ito po ang kaso nito. And more importantly, doon po sa previous case last year, ganon din naman ho eh. Yung pong nag-file na civilian suit, no? Taxpayer suit, kasabay po na kanya po kaso doon po sa pagpapatigil ng nakaraang impeachment complaint ay isa ho doon sa main petitioner din nito pong complaint na ito. So parang mahirap pong maniwala na hindi ho magkakasama, hindi ho magkakasabwat ang Pangalawang Pangulo at ito pong mga abogado ng Pangalawang Pangulo at kanya pong mga aliado. Okay, so anytime soon din po, magfa-file mismo yung legal counsel ni VP Duterte. Just like what they did last year. O ganun po ba yun nung pinaniniwalaan niyo po? Well,
Well, antayin mo natin na umabot po yung araw na yun. No? Pero up until then, syempre, ang tumatakbong pong kaso at tingin po natin mababasura ay ito pong kaso final po ng mga abogado po ng pangalawang Pangulo. Last Ako, question na lang po on my part bago po po. Ako, malakas ang paniniwala ko na ibabasura po iyan ng Korte Suprema. Itong mga panggulo na ginagawa ni na Attorney Israelito Torion. At hindi lang naman ako naniniwala dyan. In fact, mga legal expert. Di ba sa nakalipas po ng mga live streaming natin, pinaliwanag po natin sa pamamagitan ng kanilang mga legal opinion. Ang tinutukoy ko po si Dean Mel Santamaria at saka ito pong si Attorney Michael Henry Yusinko. Ano? Mga kilalang legal na personalidad po yan. Kaya ang sinasabi po nila, mababasura. No? Si Dean Mel Santamaria nga, yung percentage 100% pa para sa kanya na ibabasura po ng Korte Suprema ang petisyon na yan nitong sina Attorney Israelito Torion. I-turn over sa iba. Sa tingin niyo po itong attempts as you described it previously, diversionary tactic, ito pong petition filed before the Supreme Court, the more reason po ba na dapat i-expedite ng House Justice Committee yun pong proceedings against the Vice President? Hindi na, no. Yun po Korte Suprema mismo yung nagsabi na ito pong proseso sa House Committee on Justice ay para ho talaga sa pag-screen ng mga ebidensya. Para ho magkaroon ng mas deliberative na proseso. No? Kasi kailangan ho talaga natin maisa-isa lahat po ng una ng mga aligasyon. Pangalawa, kailangan po natin maisa-isa lahat po ng mga ebidensya. So, tingin ko wala akong puwang para magmadali dito po sa bagay na ito. And sa totoo lang ho, Nakita ko yung comment ni Mbot TV Vlog. Sabi niya, nag-comment ako kay Brian Calige, dating PBBM supporter. Sabi ko, challenge, mamatay na, bayaran, vlogger, walang sagot. Mahirap kasi yan, tol. No, Mbot TV Vlog. Bibihira po yung kayang lumaban sa challenge na yan. No? Pero kung ako hahamunin ng kahit sino na mamatay na, hindi lang ako, idamay na natin pati pamilya ko, mga mahal ko sa buhay. Kung ako'y bayaran, payag na payag ako dyan. Kasi alam ko sa sarili kong hindi ako bayaran. Pero sa iba, mahirap po yan. Tuloy po tayo dito. naguguluhan na rin po kami kasi noong nakaraang pong taon, nagagalit po yung pangalawang Pangulo dahil nagmamabilis ang Kongreso no, sa kanya pong impeachment. Pero sa taon po na ito, ngayon nagmamabagal dahil gusto pong isa-isahin lahat po ng mga ebidensya, lahat po ng batayan, parang ayaw din po nila. No, so, I think kailangan nila mamili kung ano ba talaga yung gusto ho nila maging posisyon po ng Kongreso. Pero ang totoo ho, magtutuloy-tuloy Tama. hanggang sa pinakadulo. Ito po nga proseso nga pinagdaraanan po ng Kongreso ngayon. Alright, thank you po. At thank you din sa mga hindi po nakakalimut mag-like sa ating live streaming mga tol. Marami yatang DDS na naman nanonood po sa atin eh. Kasi nasa 1,000 po kanina yung manonood natin at ang nakalike lamang wala pa yatang 500. 420 lang ang nakalike. Di ba? Like ko na rin sarili ko. No? Like po tayo mga tol. Ang mga hindi nagla-like kay Top 1, mga DDS lang. Tuloy po tayo dito. Guys, Ayan, yan. Hingi lang po ako ng Sige. reaction niya dito sa sinabi ni Attorney Powa. Sabi niya, tinanong kasi siya kung gusto ba talagang sagutin ni VP yung mga alegasyon. So, ang sabi niya, pagdating po rito sa committee, unang-una sa lahat, I think toong pinag-uusapan kung ano ba ang pwedeng mangyari sa committee. Unang-una ang sinabi is, the role of counsel is only to assist our client. So sa pananaw namin, paano yun? Pag may mga witnesses na present, we cannot even test the credibility of all these witnesses. Kumbaga medyo one-sided yung dating. Yan ang problema dito sa kampo ni Sara Duterte, yung legal team niya. Nililin lang nila ang publiko, mga tol. No? Pinalalabas nila na dito pa lamang sa stage po ng Committee on Justice Proceedings, pwede nang questionin ang kredibilidad, yung integridad ng mga ebidensya at ng mga testigo. Hindi po totoo yan. No? Pwede lamang po nilang gawin yan
sa Senado kapag ka nagkaroon na po ng trial para po sa impeachment laban kay Sara Duterte. Uulitin po natin bago natin ipagpatuloy yung pakikinig po dito sa interview. Uulitin ko lamang po. Akin to preliminary investigation sa criminal cases on prosecution, itong ginagawa ng Committee on Justice. 'Di ba? Wag naman pero kung mai-experience nyo 'yan at kung na-experience nyo na, alam nyo na siguro sinasabi ko. Meron kang reklamo ngayon, for example sa pulis. Ikaw ay inestapa, no? Inestapa ka. O pinakamagandang halimbawa dito, yung hindi, inaresto na pala kasi siya ng kapulisan eh. Wag na 'yon. Yung binabanggit ko, yung tumakbo sa pagkagas, nag full tank pero tinakbuhan niya yung gasoline boy. Wag na 'yon. O ito na lang, illustrative na lamang tayo. Inestapa ka. Ngayon gusto mong mapanagot, mapagbayad, humarap sa batas yung nang estapa sa'yo, punta ka ngayon ng pulis kasi di ka naman dumirekta ka agad sa abogado mo dahil pangkaraniwang tao ka lang, punta ka ng pulis. I-entertain ka ng pulis, syempre. O, tatanungin ka ng pulis muna. No? Ganun yung ginagawa dito eh. Tatanungin ka, ano ba yung personalidad mo? Ano ba yung mga ebidensya mo? May mga testigo ka ba? No? At the same time, bilang complainant, papaharapin din yung nirereklamo mo. Tatanungin din yun ng kanyang mga punto, no? Kung yung sinasabi mo ba ay totoo o hindi. In short, mga tol, parehas kayong aalamin ng panig sa prosecution. Ganon din ang ginagawa po dito sa House of Representative Committee on Justice. Unfortunately, hindi po nakikipag-cooperate ang kampo ni Sara Duterte. Ayaw nilang matanong sila. Ayaw nilang ibigay yung kanilang panig. Kung tutuusin nga, hindi na to dapat umabot pa sa Senado eh. Kasi bakit? Kung walang kasalanan si Sara Duterte, haharap yan. No, naalala ko na naman tuloy yung salita ni Ronald Llamas, kapag ayaw humarap, maliwanag na kurap. Pero kung wala kang kasalanan, nandito na yung basura, inabot na tayo, papakita mo lamang yung part mo yung side mo. O hindi totoo yung sinasabi ng mga complainant na yan. At hindi na kinakailangan pang dumakaw sa Senado dahil ito na yung mga ebidensya ko na wala talagang katotohanan yung mga ebidensyang ipinapakita po nila. Pero bakit hindi nila magawa? Yan ang malaking katanungan na dapat sinasagot ng lahat ng mga Pilipino. Ewan ko kung anong sagot dyan ng mga Duterte supporter. Tuloy po tayo dito. Pero this has already been addressed by the committee, di ba, sir? Because the rules, the ground rules have been amended. Wait, nakikita ba ako in camera? Yes po ko. Ano? Okay. Ito po yung kailangan pong linawin. So, Ito yung mga ibibigay na impormasyon dito ni Congressman Terry Ridon. Ito po yung basihan na nakaangkla sa desisyon po ng Korte Suprema. And for clarity, no? Para mas maunawaan po natin, babasahin ko sa inyo mamaya yon, Tagalog translation. Kasi dito limitado yung ibibigay niyang impormasyon. Summary ba? Pero pakinggan muna natin si Congressman Terry Ridon. wait. Yung sinasabi po ng Korte Suprema in the resolution, the House rules basically respect the due process rights of any respondent, any impeachable official. So tingin ko ginagalang po ng Korte Suprema yung po House rules as stated already, provision per provision. Kasama din po doon sa sa Supreme Resolution po na yun, ay yun po mga kapangyarihan ng komite na mag-conduct ng appropriate hearings. Pangalawa, ang silbi po ng House hearings po na ito ay para sa institutional screening and committee review. Ang ibig sabihin po noon, talagang mahalaga yung pong pag-isa-isa at pagtalakay exhaustively anong pong mga ebidensya. Pangatlo, pinabanggit din po doon sa Supreme Court Resolution po na yun. Sana okay lang yung audio natin mga tol. Ang lakas po nung music ng basura no? Sana hindi kayo nadidisturb sa pakikinig. Pero pasensya na,
The show must go on. Mga 10 minutes po itong music na ito. Diretso lang muna tayo mga tol. na meron pong kapangyarihang tumanggap ng ebidensya during hearings for the purpose of evaluation. No? At pang-apat, yung pumahirings ay para sa presentasyon ng witnesses, documentary evidence, at iba pa. No? At katulad ng binabanggit po natin, in each and every stage of the proceeding, meron pong kapangyarihan ang Pangalawang Pangulo or any impeachable officer na magbigay po ng kanila pong ebidensya. Yung po nga binabanggit po ni Atty. Poa, hindi po talaga pwedeng mag-cross-examine yung pong mga abogado kasi yung po ay ginagawa po sa trial and we are not Yan. conducting a trial here. No, Habang pero hindi nadidinig. katulad po ng binanggit po ni Chair Luistro, yung pong mga ebidensya, dokumento o mga Mabuti pala at hindi nadidinig sa inyo. Kaso lang nabibingi ako dito. No, pasensya na kayo at na-disturb talaga ako. Pero the show must go on. Hindi po tayo titigil kasi maganda po yung pinag-uusapan po natin. At ngayon dadako po tayo doon po sa summary. No, rather, summary yung ibinigay ni Congressman Terry Ridon. Ang babasahin mismo natin yung press statement ng Korte Suprema kaugnay ng kanilang naging resolusyon ng noong January 2026 na naging basihan po ng Kongreso Committee on Justice sa ginagawa po nila sa kasalukuyan. Basahin ko po para po sa kaalaman at kaliwanagan po ng lahat. Enero 29, 2,000,000, ewan ko kung ano yun, 2026. Sa pamamagitan ng nagkakaisang boto ng lahat ng lumahok, tuluyang ibinasura ng Supreme Court en banc ang motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives na layuning baliktarin ang desisyon ng Korte noong July 25, 2025 na nagdeklara na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara C. Duterte. Pinagtibay ng Korte na ang ika-4 na impeachment complaint na ipinadala sa Senado noong February 5, 2025 ay bawal na sa ilalim ng Article 11, Section 3, Subsection 5 ng Konstitusyon. Hindi nakilahok si Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa at nakalib naman si Associate Justice Maria Filomena Singh. Nilinaw ng Korte ang mga sumusunod. Una, ang unang 3 impeachment complaints na inihain sa ilalim ng unang paraan ng pagsisimula ng impeachment ay hindi nailagay sa order of business sa loob ng kinakailangang 10 session days. Ang session day, ayon sa konstitusyon, ay hindi legislative session day, kundi isang calendar day kung kailan may sesyon ang House of Representatives. Ikalawa, inulit ng Korte ang desisyon sa Gutierrez versus House of Representatives at ipinaliwanag na ang impeachment complaint sa ilalim ng unang paraan ay itinuturing na initiated para sa 1-year bar kapag A. Ang verified at endorsed na impeachment complaint ay nai-refer sa Committee on Justice. B. Ang verified at endorsed complaint ay hindi nailagay sa order of business sa loob ng 10 session days o nai-refer sa Committee on Justice matapos mailagay sa order of business sa loob ng 3 session days. C. Walang articles of impeachment na naipadala sa Senado bago mag-adjourn sine die ang House of Representatives. Ibig sabihin, ang initiation ng impeachment complaint ay dapat mangyari sa loob ng termino ng Kongreso. Ikatlo, pinagtibay ng Korte ang kapangyarihan ng House of Representatives na gumawa ng sarili nitong rules on impeachment. Tapos questioning ngayon ng kampo ni Sara Duterte, ito nga pinagtibay ng Korte ang kapangyarihan ng House of Representatives na gumawa ng sarili nitong rules on impeachment. Ngunit, nilinaw na kahit sa second mode, kung saan may endorsement ng 1/3 ng House,
maaari pa ring i-refer ang complaint sa Committee on Justice para sa mga sumusunod na layunin. Una, para tiyakin na beripikado ang endorsement ng mga miyembro ng House. Ikalawa, para kumpirmahin na may ebidensya ang mga alegasyon sa complaint at nabigyan ang lahat ng miyembro ng House ng kopya ng complaint at ebidensya. Ikatlo, para pagsamahin ang iba't ibang bersyon ng complaint kung meron man upang iisa lamang ang ipasa sa plenaryo para ipadala sa Senado. Ngayon, sa tingin ninyo ba mga tol, magagawa ng House of Representatives ang mga inuutos ng Korte Suprema na ito kung walang magiging pagdinig? Hindi, siyempre, kaya dapat may pagdinig. Ipinaliwanag din ng Korte na may malaking pagkakaiba ang first mode at second mode ng impeachment. Pero dito ang pinag-uusapan natin sa impeachment complaint ni Sara Duterte ngayong taon na ito ay first mode. Ang first mode ay dumadaan sa regular na proseso at Committee on Justice hearings. Ang second mode ay mas direktang proseso kung saan kapag may pirma ng 1/3 ng House members, agad nang na-initiate ang impeachment proceedings. Puntuhan natin, ang first mode ay dumadaan sa regular na proseso at Committee on Justice hearings. Yon yung nangyayari ngayon. Ikaapat, pinagtibay ng Korte na ang due process ay naaangkop sa impeachment process. Ngunit ang due process sa impeachment ay sui generis o natatangi dahil ang full trial ay sa Senado pa mangyayari. Salamat. Tumigil na yung basura sa pagpapatugtog. O, naririnig ninyo ito mga tol? Yung full trial mangyayari sa Senado, hindi po dito sa Committee on Justice. Kaya wala pong trial na nangyayari sa Committee on Justice sa ngayon, taliwas sa pinalalabas po ng mga abogado nitong si Sara Duterte. Para sa second mode, ang kailangan lamang bla bla bla. Huwag na natin niyang basahin kasi hindi naman natin pinag-uusapan ngayon yung second mode. Ikalima, hindi maaaring gamitin ang operative fact doctrine ng partido na direktang responsable sa unconstitutional act. Kaya hindi ito naangkop sa kasong ito. Huwag na natin discuss yan. Panghuli, tinutukoy ng Korte ang lahat ng motions for intervention at pleadings na inihain ng mga individual na hindi partido sa kaso. Ang resolusyon ay agad na ipatutupad matapos maipadala sa digital service sa lahat ng partido alinsunod sa electronic filing guidelines ng Supreme Court. Wala nang tatanggapin pang pleadings. Nangyari po ito January 29, 2026. Nilabas ang press statement po na ito mula po sa Korte Suprema. At going back, simplihan natin ulit. Nangyayari ang pagdinig sa Committee on Justice sa kasalukuyan dahil po sa mismong desisyon ng Korte Suprema. Kaya in short mga tol, nag-backfire sa kampo ni Sara Duterte yung kanilang paghingi ng tulong noong 2025 sa Korte Suprema. Bakit nag-backfire? Kasi dapat hindi na natin makikita itong mga pangyayari na ito sa House of Representatives kung sila hindi na nila kinwestiyon yung impeachment complaint nung nakaraang pagkakataon. Ngayon, sa level pa lamang ng House of Representatives, makikita na natin kung merong bang ebidensya o wala laban kay Sara Duterte. Kung yan ay nasa Senado, pwede po nating hindi makita. Kasi ang gagawin lamang po ng mga kakampi ni Sara Duterte sa Senado na senador, mag-o-object lang sila. Sasabihin lamang nila na wag buksan ang envelope. Parang yung kay Estrada dati, di ba, naalala ninyo? Majority wins. Pag sinabi ng mga senator judges, majority sa kanila, na wag ipakita ang ebidensya, walang magagawa. Kasi, yun po no? Naalala nyo yon yung kay Era Estrada? Hindi pumayag ang majority ng senator judges na buksan yung envelope. Ganun dito. Hindi sila papayag na buksan ang bank records ni Sara Duterte kung nasa Senado. Wala na tayong magagawa. Pero ngayon, makikita na natin yan
sa House of Representatives. Ipapakita yan bilang parte ng ebidensya ng mga complainant. O backfire talaga sa kanila. O hanggang dito na lamang muna mga tol. At bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, muli nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga manonood po natin mula po sa Facebook pages po natin, mahigit 200 sila. Shoutout po sa inyong lahat. Individually, magsha-shoutout din tayo at sa 1,100 plus na manonood po natin sa YouTube, maraming salamat. Unahin nating mag-shoutout sa Facebook, shoutout kina Mbot TV Vlog, Luz Biminda Castillo, Abel De Jesus, kay Angel Balagtas, Delta Games, Leonila Flores Berganza, Evelyn Santiago De Jesus, Beth Esteban, Rowena Suguwi. Yan, maraming salamat. Hindi ko na po babalikan yung komento ng iba, no? Lipat ako dito sa YouTube. Maricon Poronda, shoutout po sa inyong lahat. Iam Batman, Delta Games, Alone TV2. Dalawa yung Delta Games, meron sa Facebook at meron din sa YouTube. Salamat sa iyo. Mami Best Friend, Johnny Arabia, Ray, ang hirap bigkasin. Maricon Poronda, Johnny Arabia, kay Doroteo, Luperte, kay Celia Neri, Johnny Arabia, Angel Milanes, kay Red Canuts, Benje Uy, BMB Honesto, Mami Jacob TV, Jonas Benavides, Cory Montanes, kay Chris Denel, Virginia Domingo, Mami Best Friend, Doroteo Luperte, Elena Garcia, Paz Jaluwag, Dukha, Doroteo, Cory Montanes, sino pa? Sinobi Espinilla, kay Ran Cody, kay Christina Dugay, Rebecca Sonyo, Lisa Ganotisi, kina Lolet Panelo, kay Crisanto Cascaño Bailon, Arnel Apuya, kay Kulims Engo, Alex Balbin Benosa, Estredita Onsatan, Ray Roque Meneses, Gina Guevara, May Luna Yurag, Chris Denel, Equilibrium, Marilu Talentino, kay Aloy Bautista, kina Johnny Arabia, Ireneo Pontuya, Alonely TV, kay Abelino Taroy, Noel, Ardayan. O maraming salamat po sa inyo mga tol ha. Muli, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.